Magandang gabi, welcome back ulit sa aking channel, no? Pag-usapan naman natin ngayon, ano ba yung kahalagahan ng pagpapakuha ng dugo? Bakit ba ako lagi dapat pagpakuha ng blood? Every 3 months o kaya every month? Bakit nga ba? Tara, kwentuhan tayo. Sorry, medyo ngongo pa rin dahil sa kagagaling nga sa trangkaso, no? Okay, paglilinaw, hindi po ako isang doktor o isang espesyalista. Kagaya nyo rin po ako na may problema sa thyroid. Ngayon, gusto kong gawing topic to, no? Bakit? Alam ko maraming nagtatanong sa inyo, no? Na bakit ba kailangan magpakuha ng blood? Okay naman yung pakiramdam ko. O let's say hyperthyroid ka, no? Okay naman ako, nag-gain na ako ng weight. Tawag dito, yung tremors ko, nawala na. Bakit pa ako magpapakuha? Pwede naman akong uminom ng gamot. O kaya kung hypothyroid ka, okay naman ako sa nararamdaman ko. Wala naman akong ibang abnormal na pakiramdam, no? So, yun yung mga maling mindset, no? Wag nyong uugaliin yun. Tanggalin nyo yun sa isipan nyo. Kasi ganito yun, guys. Pag nagpapakuha kasi tayo ng tawag dito ng laboratory test or blood test, kasi yun lang yung only way para makita ni espesyalista, ni endocrinologist, ano ba yung level ng ating TSH, FT4, T3, yung mga yan. O idagdag na rin natin yung ibang mga parameters natin, kagaya ng cholesterol, yung LDL, HDL, triglycerides, o dagdagan pa natin yung blood sugar natin o yung tinatawag na FBS o kaya yung HbA1c. Okay? Wala naman kasing ibang way para ma-measure yun. 'Di ba? Unlike kay blood pressure, pagka sinabi mong nahihilo ko, naduduwal ako, pag binipi ka, oy, ang taas ng BP mo. Kaya maaari na high blood ka kasi 150, 160 over 100 ka. Kaya ka nahihilo. Kay ano naman, kay thyroid, paano ni doktor gagamutin yung ating kondisyon kung hindi niya makikita yung level ng ating thyroid function, okay? Yung pagpapakuha ng blood test o ng laboratory test, dito rin kasi nakadepende yung pag-a-adjust natin ng gamot, no? Yung let's say yung titration, kung dati 50, halimbawa lang 50 mg ka o kaya ano ka, tawag dito 20 mg ka sa top 10, dahil nga maganda yung responde ng katawan mo sa gamot, ibinababa ni doc. Kung ayaw mong magpakuha ng laboratory test every month or every 3 months or sabihin natin twice a year, paano ni doc magagamot or mamamanage yung kondisyon natin ng maayos? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Naiintindihan naman natin na kung minsan talagang may kamahalan ang pagpapakuha ng dugo o yung thyroid function test. May kamahalan yan. Ako, to be honest, kahit may HMO ako sa Pilipinas noon, madalas ako dito sa high precision. Okay? Medyo may kamurahan siya. Actually, nung naghihintay pa rin ako ng HMO ko noon, kung sa ospital, umaabot siya ng 4,000, sa high precision, parang inaabot lang ako ng 1,800 o isarado na natin ng 2,000. So, ganun lang yung binabayaran ko sa high precision. Tapos, overnight or kinabukasan, pwede mo nang i-check yung result online. No? So, ganun siya. Okay? So, mas mura sa high precision. At saka, for me, mas maganda na yung makikita mo na rin siya online kaysa yung pupuntahan mo pa doon, ipiprint yung papel o yun, no? So, mas maganda yung online. Hindi ka na gumastos ng pamasahe. Bukod doon, yung regular na pagpapakuha ng dugo o ng blood test, nape-prevent kung ano pa yung mga dapat. Hindi lang naman thyroid natin ang pwedeng magkaroon ng problem. Kung ang cholesterol mo, ubod ng taas, no? Kung ang normal hanggang 200 lang, ang cholesterol mo pala 250 o kaya 300 na. Paano ni doctor ma-address yun? O kaya kung ang blood sugar mo lampas-lampasan na, paano makikita ni doctor yun?
Okay? So tatandaan nyo, napaka-importante po no ng blood test. Kaya nga minsan pagdating sa emergency, ang pasyente no, halimbawa dumating doon may chip complaint, nahihilo, ganto ganyan, o automatic, o sige po, o higa po kayo, kukunan po namin kayo ng blood. O bakit may lagnat pag tiningnan, o mataas yung sa CBC niya, mataas yung ganito, mataas yung ganyan, o may infection kaya nilalagnat. So mapapainom ng tamang dosage ng antibiotic. So ganun po yun. Sa atin, sa thyroid, ganun din. O nakita ni doktor na ang thyroid mo ay maganda naman ang responde sa top din. So, eto ang dosage mo ngayong buwan. Hanggang, let's say hanggang August, eto ang dosage mo. Balik ka ulit. See? So, ganun lang po kasimple. Okay? Alam ko naman na minsan talaga namang hindi maiwasan kapos sa budget. Pero, mas malaking problema pag ikaw umiinom ng kulang sa dosage or sobra sa dosage. Mas malaking problema po yun. Trust me. Okay? Kung may dapat na i-address pa sa ating katawan, nakikita rin. No? Kung nakita, mataas ang blood sugar mo. Di ba? At least na-address na agad. O kaya nakita na ang iyong SGPT, SGOT may kataasan. O napapalitan ng diet. O kaya pwedeng yung gamot na iniinom mo, palitan yung mas hiyang sa'yo. So, ganun lang kasimple. Kaya wag na tayong makipagtalo ha. Kasi wala rin patutunguhan. Napaka-importante ng blood chem o ng laboratory test. Diba? So, ganun lang kasimple. Tapos ano pa, syempre pagka tayo binablood chem, ang nangyayari naman talaga sa atin, natatakot tayo. No, hala, baka may makita sa dugo ko na may ganito, may ganyan, mataas yung ganito. Mas okay na yun. At least nalaman mo, magagamot ngayon. O kaya maiko-correct, mamamanage ngayon ng tama. So simple as that. Okay? Kasi ano yan hindi mo naman po pwedeng, Dok, masakit po yung batok ko, masakit po yung dibdib ko. Sabihin ni Dok, ito gamot inom ka. Hindi naman ganun. Siyempre, kailangan natin malaman yung root cause, kung ano yung dahilan ng pagsakit. Diba? So, pag pumunta ka kay doktor at nangangayayat ka, binanggit mo yung mga sintomas ng hyper or ng hypothyroid. Pag nakita yan ni Doc, sige nga, pakukunan kita ng dugo, gusto ko makita yung thyroid function mo. Di ba? Pag nakita ni Doc, normal naman yung thyroid mo, hindi kita bibigyan ng gamot sa thyroid. Simple as that. Pag nakita naman ni doktor, kaya ka pala nangangayayat diabetic ka pala. Yun yung imamanage ni doktor. Okay? O kaya ka naman nag-gain pala ng timbang at medyo lamiging ka at ang buhok mo nanlalagas, hypothyroid ka pala. Ito gagamutin kita, ito ang gamot mo for hypo. So, ganun lang kasimple. Okay? So, magpakuha ng blood chem or ng laboratory test para ma-address po ng tama. So, yun lang po ang aking maipapayo, no? Yun ang mga kahalagahan ng bakit tayo nagpapakuha ng lab test or ng blood chem, no? Alam niyo naman na yan, kahit hindi ko naman ipaliwanag. Pero bilang mga kapanalig at kababayan, no, isineshare ko ulit sa inyo na dapat po natin yung gawin. Okay? So maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless everyone.